Pambansang paligsahan sa sining pandigma ay nagwakas na ang mga dayuhang karate ay nakakuha ng nangungunang 3 pwesto, 10 taon nang walang panalo ang sining pandigmang tradisyonal. Maraming tao ang nagpetisyon si Amihan Sandoval, tagapagmana ng sining pandigmang tradisyonal, ay babalik. Si Amihan na, yan dati siyang kampeon ng martial arts sa loob ng 3 taon. Kung babalik siya ang mga dayuhang karate, hindi na sila maghahari. Nakalimutan mo na ba na dati siyang nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato at hindi siya nasiyahan sa liga na ganoong kaguluhan kaya siya umalis sa mundo ng martial arts? Kilala ko si Amihan. Dati, nagsuplong siya maraming importanteng tao. Ngayon, maraming gustong gumanti sa kanya siya. Isusumbong ko ang referee dahil sa malisyosong desisyon minamanipula ng komite ng Liga ng Sining Pandigma ang laban na nagdulot sa akin ng hindi patas na pagtrato. Simula ngayon, aalis na ako sa mundo ng martial arts. Pangulo, dapat nating asikasuhin yan. Kung hindi siya lalaban. Marami namang ibang lalaban. Nanay. Dumating na. Inorganisa ng eskwelahan na mag-practice kami ng martial arts pupunta sa pinagtatrabahuhan mo. Talaga ba? Oh! Hintayin kita ni nanay sa pinagtatrabahuhan o... Kailangan din nating bumili ng uniforme para sa martial arts. Bibilan kita. Oo nga, dala mo ba ang gamit para sa ehersisyo? Ay, dala ko. Sige, tara. Mukhang pamilyar ang taong yun. Parang si Amihan Sandoval. Bobo kayong dalawa pero hindi siya bobo. Kung siya talaga si Amihan, lalabas ba siya? Maraming gustong gumanti sa kanya. Tama ka. Vice Pinuno. Nahanap mo na ba siya? Nag-uulat po, Vice Pinunong Bailuan, wala pa kaming nakitang bakas ni Amihan Sandoval. 15 taon na, saan kaya siya nagtatago? Magdagdag ng tauhan, kailangang mahanap siya. Opo. Uy, mga tao, tara, makinig kayo sa akin. Ilang mga kinatawan ng estudyante mula sa Stanley College ng Sining Pandigma ay pupunta dito sa atin upang palawakin ang kanilang pag-aaral ng sining pandigmang tradisyonal. At saka, si Chairman Shen ng Samahang Panglaban, ang kanyang anak na lalaki ay kasama rin, kaya bigyan natin sila ng palakpakan. Meow, 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 meow. Siya ang aming Chairman Shen ng Samahang Panglaban. Sa tingin ko, hindi na kailangang ipakilala pa. Siya ay isang pambihirang dalubhasa sa karate. Ang husay niya ay hindi masukat. Magandang araw po, Chairman Shen. Tay, siya ba yung laging nauuna sa akin sa unang pwesto? Ikaw ang aking anak. Paano ka matatalo sa kanya? Binibining mandirigma. Narinig ko, nagtatrabaho dito ang nanay mo. Tara, ipakilala mo siya. Magkaklase naman tayo, ipakilala mo naman. Nanay. Yung naglilinis ng sahig, nanay mo ba? Ang nanay niya ay talagang
Sige mga estudyante, maligayang pagdating sa aming lugar upang palawakin ang inyong pag-aaral ng sining pandigmang tradisyonal. Dito sa amin may mga profesional na coach sa sining pandigma. Tiyak na dito kayo. Tama na. Ang nakakuha ng pambansang kampyonato sa paligsahan ng sining pandigma ay ang aming estilo ng karate. Hindi ba ninyo alam na ang karate ang pinakamalakas? Anak, mamaya ako mismo ang magtuturo sa iyo. Gusto kong ipakita sa mga walang kwentang ito na ang mga baguhan ay malaman kung ano ang tunay na pinakamalakas na sining ng pakikipaglaban. Tungkol sa sining pandigmang tradisyonal, dapat nang alisin. Sige halika, ibigay na natin ang activity fee ng mga magulang lumapit, ipapamahagi ko sa inyo ang ating mga coach. Halika. Presidenting Shen, talaga bang ayaw mong mag-assign ako ng coach para sa iyong anak na lalaki? Ano ba ang sining pandigmang tradisyonal? Hoy, Anak, ang karate ang pinakamalakas na martial arts sa ibang bansa. Tara, ituturo ko sa'yo. Ginoong Tang, oo, bakit walang nagtuturo sa anak kong babae? lahat sila ay nagbayad ng 3,000 piso na extension fee. Nagbayad ka ba? May extension fee pa pala, di ba? Tingnan mo, wala namang nagsabi sa akin. Kung ganon, Ginoong Tang, pwede bang kaltasin na lang sa sweldo ko? Hindi pwede. Ay, Ginoong Tang. Ginong Tang, Okay lang. Ituturo sa'yo ni nanay. ikaw ang magtuturo sa akin. Tara, Ay nanay, ano naman ang maituturo mo sa akin? tara na. Tatay yung nagwawalis. Gusto niyang turuan ng anak niyang babae. Ano ang ituturo mo? Pagwawalis ba? Meow meow, naaalala mo ba yung mga galaw na itinuro ko sa'yo sa bahay? Pagsasama ng bewang at paa. Ibaba pa ng konti. Tama. Ibaba pa. Tikom. Ayo. Halika, pagsasama ng bewang at paa. Bilisan mo, meow meow. Ma, may silbi ba yung mga itinuro mo? Halika. Sino pa? Anak, gumamit ka ng karate para talunin lahat. Sila, hindi nila ako matalo. Ikaw naman, Mr. Tang, sa tingin ko, wag na lang. Hindi nila kayang talunin ang anak mo. Anong sinasabi mo? Dahil praktisan nito, dapat walang maiiwan. Papasukin natin siya. Sige na.
Hubarin mo na! Ito ay... Ma, yung itinuro mo ang galing-galing. Ano ang itinuro mo sa kanya? Wala naman. Ang galing na talaga ng anak ko. Okay ka lang? Anak. Pinalo mo ang anak ko? Hindi ako, siya mismo. Pinalo mo pa si Mr. Shen, hindi marunong makontento. Hindi marunong makontento, Bai Xingmei. Anong nangyari? Hindi ka pa humihingi ng tawad sa Presidente Shen namin. Kasalanan niya talaga. Bakit kailangan mag-sorry ang nanay ko? Oy, Presidenteng Shen, sa tingin ko, hayaan na lang. Kanina lang sa palaran lang ang mga tira niya. At tsamba lang na nanalo, ito, ang anak mong lalaki. Itigil mo. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang sa palaran lang ang mga suntok niya at natalo niya ang karate na itinuro ko? Nagkamali ako. Tigilan mo na ang daldal. Tara, laban tayo. Presidente Shen. Wala siyang alam na teknik, anong kakayahan? Tigil na. May karapatan ka bang magsalita? Pinaakyat kita. Naiintindihan mo ba, ah? Presidente Shen, hindi ko talaga kaya ang lumaban. Pinagbigyan ka na, ayaw mo pa. Tuturuan kita kung paano kumilos. Ay. Tatay, okay ka lang ba? Anong problema mo? Ay, Presidente Shen, okay ka lang ba? Babaeng walang hiya, manghas kang umiwas. Presidente Shen, tigil na. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ngayon ituturo ko sa iyo ang aral. Ay, Presidente Shen, ay, kumalma ka. Tingnan mo, nakikipag-away ka sa isang tagalinis. Kung kumalat ito, hindi maganda ang dating. Sige. Sige. Hintayin ninyo ako. Magsisisi kayo. Tatay, hintayin mo ako. Ginoong Tang, nagalit si Presidente Shen. Paano na ang iyong gym? Oh, napaka-proud ni Presidente Shen. Ngayon nawala ang kanyang dignidad. Tama na. Wala nang saysay, alis na. Wala nang saysay. Tara na. Uy, Ginoong Tang, hindi ko rin inaasahan na ganito ang mangyayari ngayon. Ano ba ang posisyon ni Presidente Shen? Sa pagkakataong ito, nagalit natin siya. Seryoso siyang isasara ang ating gym. Pagkatapos nito, kaming mga kasamahan. Saan kami kukuha ng kabuhayan? Oo. Ganito ako na ang bahala. Sige. Presidente Shen, hindi ba si Victorio ang pinakamalakas mong tauhan? Bakit hindi niya kayang talunin ang mga tauhan ko? Victorio, Hindi ka pa kumain? Presidente Shen, may bisita po. Tigilan mo yan, walang makikita, hindi. Presidente Shen.
Presidente Shen, naparito ako para humingi ng tawad. Presidente Shen, Presidente Shen. Presidente Shen. Pasensya na po sa araw na iyon. Victorio, atake ka! Ako ang may kasalanan dati. Kasalanan ko lahat. Tingnan niyo po. Victorio, lokohin mo siya. Presidente Shen. Tingnan mo kung sino sa kanila ang mananalo. Kung tama ang hula mo, kakausapin kita. Kung mali, wala nang usapan. Siya ang mananalo. Nangunguna ang mga tauhan ko. Bakit sila natalo? Alis! Presidente Shen, tingnan niyo po ang pinag-usapan namin dati. Pwede ba tayong mag-usap? Pinahiya ako ng inyong dojo. Sisiraan ko ang inyong kabuhayan. Buti nga sa inyo. Pasensya na, Presidente Shen, pasensya na talaga. Eto, tingnan niyo po. Ito ay munting alay ko. Gusto niyo ba ito? Ano ba itong basurang regalo? Presidente Shen, ito ay binili ko gamit ang 2 buwan kong sweldo. Ilang libo iyon? Presidente Shen, ilang libong piso yan? Isuot mo na, tingnan ko. Isa itong mumurahing bagay. Niloloko mo ba ako? Hindi po, Presidente Shen. Paanong magiging ganoon ang ibig kong sabihin? Kayo na ang mabait. Huwag niyo na akong pansinin, okay? Noong nasa training hall ka, hindi ba matapang ka? Bakit ngayon sunod-sunuran ka? Presidente Shen, bakit naman ganyan ang sinasabi niyo? Paanong magiging matapang ako sa harap niyo? Alis. Lakad na. Presidente Shen, sige alis na. Presidente Shen, pwede bang pag-usapan pa natin? Presidente Shen. Kampeon. Kampeon. Amo Jiang, salamat sa laban. Sige, Amo Jiang, ingat. Nanalo si Chairman Shen. Ang laki ng pag-unawa mo. Swerte ka, tama ang hula mo. Pero tungkol dito, wala nang usapan. Hoy, Chairman Shen. Tingnan ninyo, kung ganon, tanggapin ninyo muna itong regalo. Tingnan ninyo kung ano pa ang gusto ninyo. Bukas bibilhin ko para sa inyo, pwede? Kunin ninyo at patatawarin ko kayo. Hoy, may bagong manlalaban na naman. Babae pa. Sige, atakihin ninyo siya.
Ang lakas ng babaeng to. Isang suntok lang tinalo si Victorio. Marunong pala itong babae ng kung fu. Eh di magaling siya. Pasensya na, dadaan lang. Pasensya na, dadaan lang ako. Pakiusap, makikiraan. Dadaan lang po ako. Hindi ako nagtuturo ng martial arts. Pasensya na, hindi ako nagtuturo ng martial arts. Parang nakita ko na ang galaw na to. Ipabantay niyo siya. Kumusta ka na? Ginong Shen. Si Bai Xingmei na yun talagang hindi ordinaryo. Siyempre alam kong hindi siya ordinaryo. Anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba siya? Para siyang isang tao. Para siyang isang eksperto na nawala na maraming taon na ang nakalipas. Eksperto? Tama. 15 taon na ang lumipas. Maaring nagbago ang itsura niya. Gusto kong kumpirmahin mo ulit. Kung siya nga ang taong iyon noon, papagbabayarin ko siya. Walang maglilibing sa kanya. Sige. Dati naging pabaya ako. Ngayon, siguradong hindi ako magpapakita ng awa. Ikaw, Pumalo ka sa akin kahapon at nagkunwari kang walang nangyari. hindi ko sinasadya kahapon. Wala akong pakialam kung sinasadya mo o hindi. Ang alam ko lang gumanti. Sugod. Mga pare, saktan ninyo ng todo. Pota, may dating ka. Pero sa harap ko, wala kang laban. Hamta. May galing ka. Buti na lang naghanda ako. Arsenio, patayin mo siya. Kung hindi, hindi ako makakapagpaliwanag. Arsenio ay kampeon ng probinsya sa martial arts. Ngayon, sa tingin ko, hindi ka na makakaalis. Kampeon ng probinsya sa martial arts, malakas ba? Arsenio. Eksperto. Medyo kawili-wili. Hindi mo kaya. Layas. Sobrang lupit. Hindi tulad nung nakaraan. Baka sinusundan na ako?
Ricardo Tan, kapatid na lalaki ni Carlos de la Cruz. Pangulong Tan. Pangulong Tan. Pangulo. 15 taon na ang nakalipas, Carlos de la Cruz Pangulo ng Liga ng Sining Pandigma. Mula noong araw na inireport ako ni Amihan Sandoval, hindi na ako ang Pangulo ng Liga ng Sining Pandigma. Gusto kong magulat, ang referee ay nagbigay ng hindi makatarungang desisyon. Ang komite ng Liga ng Sining Pandigma ay minamanipula ang laban na nagdulot sa akin ng hindi patas na pagtrato. Simula ngayon, aalis na ako sa mundo ng martial arts. Pangulong Tan ako, si Shen Chuan Liu hindi magiging walang utang na loob. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging Pangulo ng Liga ng Sining Pandigma. Pumunta ako ngayon para sa bagay na iyon noong mga nakaraang taon. Sabihin, Natuklasan ko ang bakas ni Amihan Sandoval. Amihan Sandoval. Itong babaeng masama. Sa wakas ay nagpakita na, Ricardo, dalhin mo siya pabalik sa akin. Kuya, alam ko Pangulong Tan, huwag muna mag-alala. Pangulong Tan, ang lakas ni Amihan Sandoval hindi pa humihina mula noon. Kung bigla tayong pupunta, baka magkamali tayo. Anong ibig mong sabihin? Nalaman namin. Meron siyang anak na babae. Mabuti. Para lang makasigurado. Ikaw na ang bahala dito. Sige kuya, pupunta na ako ngayon. Naguulat, Bisepunong Guro sina Carlos de la Cruz at Ricardo Tan ay may kakaibang kilos. Sabihin, Sabi nila natagpuan nila ang bakas ni Amihan Sandoval. nagpakita na si Amihan Sandoval. Gabriela Sandoval na katatandang kapatid na babae ni Amihan Sandoval. Yeah. Oo. Ikaw ang anak ni Amihan Sandoval, di ba? Maya Sandoval, hindi ba? Sino si Amihan Sandoval? Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Pagkilalanin natin siya. Uy, wag gumalaw. Nag-training ka pala. Pakawalan mo ako. Yan lang ang itinuro sa'yo ng nanay mo. Uy, kumusta? Nasa akin ang anak mo. Pumunta ka sa abandoned building sa labas. Kumusta? Sino ka? Kumusta? Meow meow. Meow meow. Meow meow. Ricardo Tan, ikaw. Gusto mo ang buhay mo o gusto mo ang buhay ng anak mo? Huwag idamay ang pamilya. Anong kakayahan ang pananakit sa anak ko? 15 taon na ang nakalipas. Sinira mo ang reputasyon ng kapatid ko. Ako ang nag-organisa at nasira rin ang lahat ng aking ari-arian. Ang utang na ito, paano natin ito babayaran? Para sa pera at posisyon, gumagamit kayo ng anumang paraan, karapat-dapat kayo sa nangyari sa inyo. Ang galing mo, ang taas ng iyong moralidad. Kung ganun, kailangan mong magbayad. Sinaktan mo ang tauhan ko. Ngayon, mga lumang at bagong utang sabay nating ayusin. Ikaw pala ang lakas mo. Amihan, tingnan natin kung ilan ang kaya mong labanan. Sige, sugod.
Sabay-sabay. Patayin siya. Hindi siya tatagal. Habulin. Kinuha niya ang kotse natin. Habulin. Tigil mo na yung pagtatago. Nakita na kita. Tumigil ka. Ako. Nanay. Nanay. Hindi ko kayo papayag na saktan ng nanay ko. Hindi ko kayo papayag na saktan ng nanay ko. Tigil! Ang laki mo na pala. Ikaw, sino ka? Noong bata ka pa, niyayakap kita. Ang bilis talaga ng panahon. Kampi ka kay Amihan Sandoval. Habang nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Ang pagiging bayani ay may katumbas na sakripisyo. Sabay-sabay na kayong lumapit. Sino ba yun? Hindi mo karapat-dapat malaman. Kahit sino ka pa man, mapoprotektahan mo sila sandali pero hindi mo sila mapoprotektahan habang buhay. Hindi ito dapat alalahanin mo.
Tara na. Ganyan mo ba tratuhin ang iyong tiyahin? Tiyahin. May mga bagay pa akong hindi masasabi sa iyo ngayon. Tandaan mo ang lahat ng nangyari ngayong gabi, huwag mong sasabihin kanino man, pati ang nanay mo. Kung hindi, magkakaroon tayo ng problema. Nanay. Meow meow. Paano tayo nakauwi? Nasaan na ang mga yon? Nakasalubong natin ang mga pulis. Sila ang nagligtas sa akin. Ma. Sino ba ang mga masasamang yon? Bakit kanila hinahabol? Mga alitan noong bata pa ako. Wala yon. Kaya kong ayusin. Huwag kang mag-alala. Umupo ka. Sabihin mo na. Bakit naging ganito? Napakalakas ni Amihan Sandoval, mali ang pagtaya ko. Malapit na sana akong mahuli si Amihan Sandoval, pero may isang misteryosong tao na sumulpot. Misteryosong tao? Napakalakas ng taong iyon, tiyak na isang nangungunang eksperto. Anong teknik ang ginamit niya? Hindi ko nakita ng malinaw ang kanyang galaw. Kayong dalawang walang kwenta. Nakalimutan niyo ba kung paano tayo pinaalis sa gintong bahay? Amihan Sandoval nagulat sa liga. Pinalaki ang bagay na ito. Wala man lang kayong magawa. Ginoong Chu. Ginong Chu, bigyan niyo pa kami ng kaunting oras. Tiyak na ayusin ko ito. Mula ngayon, huwag ka nang manatili sa liga. Umalis ka na. Alam ko, hindi napigilan ang tungkol kay Amihan Sandoval noon. Hinahabol din ng gintong bahay si Amihan Sandoval. Kapag nahuli namin si Amihan Sandoval, saka tayo magkakaroon ng pagkakataon na makabalik sa gintong bahay. Ngayon, sinira niyong lahat. Kuya, pasensya na. May silbi ba ang pasensya? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, hindi ako mabibigo. Sige. Kung mabibigo kayo ulit, huwag kayong magtaka kung magagalit ako. Opo. Nanay, alis na ako, paalam. Dahan-dahan, meow meow. Meow meow. Dati nagkagulo ako ng malaki. Nasaktan ka na dahil sa mga gulo ko. Kailangan kong ayusin ang mga ito kung hindi ako makabalik. Pumunta ka sa bahay ng lolo mo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Nanay, umuwi na ako. Nanay. 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 Meow meow. Noong una nagdulot si nanay ng malaking gulo. Ang mga problemang ito ay nakasakit na sa iyo. Kailangan kong ayusin ang mga ito. Kung hindi ako makabalik, pumunta ka sa bahay ng lolo mo. Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Nasaan ang nanay mo? Sir, walang tao sa bahay. Tumakas siya. Kuya, hindi ko nakita si Amihan Sandoval, pero nahuli ko ang anak niya. Ibigay natin siya sa pinuno ng gintong bahay. Kahit papaano nakatulong tayo. Baka may pagkakataon tayo na makabalik sa gintong bahay
Oo. Pangulong Tan, hindi natin pwedeng hayaang makatakas si Amihan Sandoval. Huwag natin siyang pakawalan. May plano na ako para sa anak niya. Saan kaya tatakbo si Amihan Sandoval? Para sa kanya, may iba akong balak. Pangulong Tan, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang kampeon ng martial arts ngayong taon, Daniel Santos. Na may magandang record, ang nanalo ng kampiyonato ngayong taon, Daniel Santos. Sapat na ba ito para kay Amihan Sandoval? Pangulong Tan, alam ko ang kakayahan ni Amihan Sandoval. Baka hindi sapat si Daniel Santos. Siyempre, hindi lang si Daniel Santos. Ito ang kampeon ng itim na kamao sa ilalim ng lupa. 10 taon siyang lumaban sa itim na kamao. Mahigit 1,000 laban. Siyam na ran ang panalo. Ang mga taong nasaktan niya at naospital, kung hindi 1,000, 800 man lang. Kung mas marami pang tao, mas sigurado tayo. Siyempre, suntok ng likod ng pamilya Chen. Alam mo ba? Suntok ng likod. Sinaunang pamilya ng martial arts. Pamilya Chen. Pangulong Tan, talagang malawak ang iyong koneksyon. Si Amihan Sandoval, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay siya. Ano yung kailangan mo? Hinahanap ko si Carlos de la Cruz. Akala mo ba madali lang makita si Carlos? Layas! Sabihin mo sa kanya, hinahanap siya ni Amihan. Sino ka ba? Kung hindi ka aalis, sasaktan kita. Gustong-gusto ni Carlos akong makita. Gusto niyo akong paalisin? Pipilitin mo ba? Sige, atakihin. Tigre, binugbog ang mga tauhan natin. Sinong ang may tapang? Sinaktan niya ang mga kapatid ko. Kakaharapin ko siya. Tara na. Tigre, siya yon. Ikaw na naman. Nagkita na naman tayo. Tigre, saktan mo na siya. Anong kinakatakot mo? Sige. Tigre. Layas. Tauhan ka ba ni Carlos de la Cruz? Hindi. Sumama ako kay Shen Chuanliu. Ilang araw lang at aalis na ako. Nasa loob ba si Carlos? Oo, marami pang bisita. Hindi ko kilala. Huwag kitang makita ulit. Umalis ka! Opo. Kayong dalawa. Ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag. Hindi na kailangang sabihin pa, di ba? Sir Carlos, alam naming lahat. Si Amihan ay 3 beses na kampeon sa martial arts. Ang kanyang kakayahan ay walang katulad. Medyo mahirap nga. Ang trabahong ito para sa amin ay napaka-challenging. Matagal ko nang gustong makalaban si Amihan. Mabuti! Kung ganon ang bayad sa amin. Huwag kayong mag-alala. Kapag natalo na ninyo si Amihan, makukuha ninyo agad ang bayad. Tiyak na matatalo ko siya.
Narinig ko na miss niyo ako. Narinig ko. Miss niyo ako, di ba? Pupunta sana ako sa'yo. Pero ikaw na mismo ang pumunta. Amihan Sandoval, mag-isa kang dumating. Dapat ko bang sabihing matapang ka o tanga ka? Natatalo lang ako sa'yo dati at nagmamayabang ka pa. Dahil pumunta ka rito, hindi ka na makakaalis ng buhay. Lusob. Ikaw ay... Amihan Sandoval, hindi ba magaling kang lumaban? Naghanap ako ng eksperto para makatapat ka. Matagal na kitang gustong kalabanin. Para labanan ako. Marami kang pinaghirapan. Wala nang satsat lusob. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Sino ang nagsabing tumigil ka? Lusob na! Matagal na. Ganyan ka pa rin kagaling lumaban? Ayokong makipag-away. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo tungkol sa isang kondisyon. Manalo ka muna sa kanya bago ka makipag-usap. Pwede na ba tayong mag-usap? Dahil sa ginawa ninyo sa akin noon, ngayon pwedeng-pwede akong maghiganti, magbayad ng sama ng loob. Pero hanggang kailan ba ang paghihiganti? Ang mga nangyari noon, kaya ko nang kalimutan. Basta't papayag ka sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Pakawalan mo kami ng anak ko. Ang ating alitan ay mabura na. Ang galing mo talaga mag-isip ng paraan. Ako ang presidente ng Liga ng Sining Pandigma. Dahil sa'yo, nakulong ako ng 5 taon. Ang pamilya ko ay nagkawatak-watak. Ang sarili kong kapatid na lalaki ay ang organizer. Nasinira mo at naubos ang lahat. Ang utang na ito gusto mo lang kalimutan. Pero sinaktan ninyo ang aking anak na babae. Karma mo yan. Harangan ang daan ng pera ng iba. Parang pumatay ng magulang. Itong utang, mababayaran mo ba? Inaayos mo ang laban. Binibili mo ang mga pamilya ng martial arts. Binantaan mo ang ate ko para magtapon ng laban. Sinaktan mo ang maraming tao. Hindi ba ito ay pumapatay ng magulang? Kalokohan. Lahat tayo ay kumikita ng pera. Ikaw lang ang nagmamalinis. Kayo ay talagang walang pag-asa. Buti ka pa at hindi kita hinanap. Anong karapatan mong makipag-ayos sa akin? Tao, sugot. Gabriela Sandoval. Kamakailan, maraming bali-balita. Guro, wala akong intensyong itago. Emilio Reyes, pinuno ng Gintong Bahay. Ilang araw ang nakalipas, lumabas ako ng hindi nagpaalam. Dahil narinig kong nagpakita si Amihan Sandoval, sinadya ko siyang hanapin. Sa wakas nagpakita na si Amihan Sandoval. O, dahil hindi pa kumpirmado ang balita, pumunta ako upang alamin. Kaya't hindi ko kayo ginambala. Nakita mo ba siya? Hindi. Nang makarating ako, wala na siya. Malamang natalo niya ang mga tauhan ni Carlos de la Cruz at nakatakas. Ganun ba? Guro, si Amihan Sandoval ang inyong pinakamahusay na alagad. Ang kanyang kakayahan, alam ninyo. Meow meow. Hindi ko ba siya nailigtas? Bakit siya nahuli dito? Ricardo Tan, bati ang pinuno, pangalawang pinuno. Pangahas.
Ikaw at si Carlos de la Cruz, matagal na kayong tinanggal sa gintong bahay. Ngayon may mukha ka pa, tawagin mo akong guro at pinuno. Yung insidente noon ay pagkakamali namin. Nagdulot ng malaking pinsala sa inyo. Pero ako ay nahuli ang anak ni Amihan Sandoval. Meow meow. Paano kita maililigtas ngayon? Ikaw? Anong ikaw? Alam mo ba dahil sa maling sinabi ng nanay mo, maraming tao ang naapektuhan? Bakit ka galit? Paano ko malalaman ang ginawa ng nanay ko? Ikaw. Gabriela, ito ay ang sarili mong pamangkin. Ano? Hindi mo balak makipag-usap ng maayos sa kanya? Ikaw ang aking tiya. Tumahimik ka, bawal mo akong tawagin ng ganyan. Mukha ka talaga kay Amihan nung bata pa siya. Talagang magkamukha. Sino ka malaking kontrabida? Ang nanay mo ay alagad ko. Kung gayon, dapat mo akong tawaging Lolo. Ano? Sa galing mo, hindi ka dapat kontrolin ni Carlos de la Cruz. Nagbabayad siya. Si Daniel Santos ang kampeon ng mixed martial arts ngayong taon champ ng MMA. Binayaran ko siya ng milyon-milyon para sumali. Talagang pera ang nagpapagalaw sa lahat. Ito ang tawag na marunong makisama, pwede kang sumali at yumaman kasama ko. Pero hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Ang pera ninyo ay marumi para sa akin. Daniel, lakasan mo ang sipa sa kanya, pabagsakin mo siya, doble ang bayad. Napanood ko ang laban mo. Malakas ka. Magaling ka rin. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Hindi mo kaya. Hindi ka magaling. Kamusta, Amihan? Ang suntok ng kabataan. Hindi mo na yata masalo, di ba? Daniel, sige bugbugin mo siya ng todo, huwag kang maawa. Wala ka na sa uso, matanda ka na. Wala na sa uso. Ang sining pandigma ng nanay mo. Ako ang nagturo. Pinapasok ko siya sa mundo ng sining pandigma. Pinapalaban ko siya sa mga paligsahan. At saka pinanalo ko siya. Pero isinumbong niya ang buong liga. Sinira niya ang kabuhayan ng lahat. Sabihin mo, hindi ba siya napakawalang modo? Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Okay lang yan. Kailangan mo lang malaman na ang traidor ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Iyon lang. Si Meow Meow ay nahuli tiyak na may nangyari kay Amihan. Amihan, nasan ka na ba? May tao ba? Kung mahahanap lang natin si Amihan, magtulungan tayo. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Guro, gusto ko kasama si Jiang Shengchen na sumama upang hulihin si Amihan. Gabriela, si Amihan ay kapatid mong tunay. Papanagutan mo ba ito sa kanya? Mula nang siya ay tumiwalag sa organisasyon, siya na ang ating kaaway. Vice Presidente Bay, kagagaling lang ng tawag mula sa gwardiya si Amihan ay walang takot sa kamatayan at nagtungo kay Chairman Jiang. Mag-isa siya. O parang sawa na siya sa buhay. Sundan mo ako. Opo.
Hindi na kaya, amihan. Walang hiya ka. Dating kampeon sa labanan, ganyan lang pala. Sasabihin ko sa iyo, ang anak mo ay dinala ko na sa lugar ng master. Alam mo naman ang gawain ng iyong master, di ba? Anong sinabi mo? Noong pinuntahan mo ako, nahuli na ang anak mo. Hindi mo inaasahan, di ba? Carlos, ibalik mo ang anak ko. Hindi mo na makikita ang anak mo kailanman. Lusob! Amihan Sandoval, akala mo ba wala akong magagawa sa'yo? Itong dalawa ay mga dalubhasa mula sa pamilya ng martial arts. Paano ka kaya makakaligtas ngayon? Pamilya ng martial art? Kunin sila. Suntok ng likod! Ano pakiramdam? Ang suntok ng likod ay may libong taong kasaysayan. Bawat henerasyon ay nagpapasa ng mga bayani. Bakit kayo naglilingkod kay Carlos de la Cruz? Wala nang satsat. Sige, atake! Sa ganyan mong kakayahan, lalapit ka pa sa akin. Amihan Sandoval, tingnan mo kung gaano ka kasikat noon ngayon. Noon. Hindi ako marunong. Amihan Sandoval, alam mo na palang mali ka. Huli na. Lahat ay nagsimula sa akin. Hayaan itong matapos sa akin. Huwag saktan ng anak ko. Uwe. Anong karapatan mo para makipag-ayos? Tigil. Pangalawang pinunubay. Binabati ang pangalawang pinunubay. Gabriela Sandoval. Ikaw ang gustong pumatay sa akin. Putang ina mo. Kadiring babae ka. Sinira mo ang pamilya ko. Ngayon, araw ng kamatayan mo. Bise tagapamahala. Ang babaeng ito ay nag-iisang pumasok sa pugad ng dragon. Nahuli namin siya. Sa tingin ninyo, may pagkakataon ba kami makabalik sa gintong bahay? Gusto ninyong bumalik sa gintong bahay? Oo. Gusto rin naming magbayad ng aming mga pagkakamali. Ang gintong bahay ba ay talagang ninanais ninyo? Oo. Oo. Sige. Ipaubayan ninyo siya sa akin. Makakabalik kayo sa gintong bahay. Talagang hindi ka natuto sa iyong pagkakamali. Putang ina, hanggang kamatayan matigas pa rin ang iyong bibig. Bise tagapamahala.
Ibibigay namin siya sa inyo upang parusahan. Huwag ninyo siyang patawarin. Amihan Sandoval, ano ang ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na magalit ang guro mo? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Lakas ng loob mo para ipagkanulo si Ginoong Chu. Anong akala mo sa sarili mo? Wala kang karapatang magsalita. Hindi ko inaasahan na ang pangalawang lider ng Gintong Bahay ay isang traidor. Huhulihin kita para kay Ginoong Chu. Patayin niyo sila. Ah! Ayos ka lang ba? Lumayo ka. Nasa kamay ng master ang anak mo. Kahit gaano mo ako kamuhi ngayon, dapat tayong magtulungan. Bakit hindi mo iniligtas si Meow Meow? Pero sa sitwasyong iyon, hindi ko siya mailigtas. Pinanood mo lang si Meow Meow na mahulog sa kamay ng masasama. Hindi mo siya sinagip. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Tumahimik ka. Ang galing mo. Kahit grabe ang sugat mo, natalo mo pa rin ako. Sa loob ng maraming taon na kasama mo ang master, marami ka nang ginawang masama, di ba? Akala mo ba kusang loob ko ito? Kung ayaw mong manatili sa tabi niya, pwede kang umalis. Bakit hindi ka umalis? Alam mo ba kung ano ang walang magawa? Hindi ito basta-basta na pwede kong iwanan. Palusot. Masyado kang naive. Tigil na ang daldal. Hindi pa ganap na gumaling ang sugat mo. Huwag kang gumalaw. Wala kang pakialam, kailangan kong iligtas si Meow Meow. Paano mo siya ililigtas sa ganyan mong kalagayan? Tulungan kita. Tulungan mo ako, bakit bigla kang naging mabait? Ate kita. Ang Gintong Bahay ay isang maruming kanal na mausok. Gusto ko ring umalis, nauna ka lang sa akin. Bakit hindi mo ako sinamahan noon? Nanatili ako sa Gintong Bahay para sa kaligtasan mo. Pero bakit mo ako pinag-usig sa mga nakaraang taon? Kung hindi ko ginawa yon, paano kita mapoprotektahan agad? Bahala ka, sabihin mo kung ano ang gusto mo. Hindi mahalaga kung hindi ka naniniwala sa akin. Pero may isa pang bagay. Sa tingin ko, kailangan mong malaman. Ang asawa mo ay pinatay rin ng maestro. Ano ang sinabi mo? Pinatay rin ng master ang asawa mo. Anong sinabi mo? Hindi ba siya namatay sa aksidente? Sa mga nakaraang taon, patuloy kong tinipon ang ebidensya ng kasalanan ng master. Natuklasan ko na ang aksidenteng iyon ay inayos din niya, ang layunin ay para mailabas ka. Noong panahong iyon, nasa ospital ako para manganak. Sinabi sa akin ng lahat na umalis siya ng bansa. Naniwala naman ako. Buti na lang naniwala ka, kung hindi, hinanap mo siya sa buong mundo. Kung hindi, matagal ka nang natuklasan ng master. Si Carlos de la Cruz ay aso lang ng master. Kung isasakdal mo siya, sa tingin mo ba pababayaan ka ng master?
Si Carlos de la Cruz ay gumawa ng maraming krimen na kasuklam-suklam. Hindi ako nagsisisi na isinakdal ko siya. Pero hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Maaari mo ring mapahamak si Meow Meow. Nasa kamay na ng master siya ngayon. Layunin niyang akitin ka. Sasagipin ko si Meow Meow. Paano mo siya sasagipin mag-isa? Sasama ako sa'yo. Sasama ka sa akin. Gamitin natin ito para maibalik si Meow Meow. Ito ay... Ebidensya ito ng kasalanan ng master. Tinipon ko ito sa loob ng 10 taon. Sapat na para makulong siya habang buhay. Pumunta na tayo ngayon. Wala dapat mangyaring masama kay Meow Meow. Ay... Huwag kang magmadali. 2 kopya ito. 1 kopya ang ibibigay natin sa mga tagapagpatupad ng batas. Gagamitin natin ang isa para sagipin si Meow Meow. Hindi mapapangarap ng master na ipapataw natin ang batas sa kanya. Ibinigay ko na sa inyo ang ebidensya ni Carlos. Sana kayo ay mahuli siya sa lalong madaling panahon. Puta, nag-traitor si Gabriela. Ang pinuno ng gintong bahay ay kanyang guro. Paano siya nangahas? Araw-araw na pag-iingat ngunit mahirap pigilan ang taksil sa loob. Kailangan kong sabihin ito kay Mr. Chu. Oo, sabihin kay Mr. Chu. Para siya ang mag-ayos ng gulo. Hulaan ninyo kung ano ang nakuha ko. Ano? Si Gabriela ay palaging may balak na mag-traidor. Lihim niyang kinokolekta ang ebidensya laban kay Mr. Chu. Ngayon, ibinigay niya ito sa mga tagapagpatupad ng batas. Sinalakay namin ang mga tagapagpatupad at nakuha ang USB. Itong traidor, paano siya nangahas mangolekta ng ebidensya laban kay Mr. Chu? Napakahalaga nito. Dapat nating ipaalam kay Mr. Chu. Tinulungan natin ang gintong bahay. Malaki ang magiging kontribusyon natin. Sa oras na yon, makakabalik tayo sa gintong bahay ay malapit na. Sige, gawin natin yan! Guro, hindi pa bumabalik si Gabriela. Sana hindi ako binigo ni Gabriela. Amihan? Ay nawawala na rin. Alam mo bang 2 pagkakamali ang nagawa mo? Una, hindi mo natagpuan si Amihan. Pangalawa, hindi si Amihan ang iyong ate. Bakit mo siya tinatawag na ganon? Oo. Ilibing na. Guro, patawarin mo ako! Guro! Ginoong Chu, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na nga. Hindi ba kasama mo si Gabriela? Ginoong Chu, ang pagdating namin ngayon ay para sa usapin tungkol kay Gabriela. Sabihin mo. Nagrebelde si Gabriela. Gabriela. Sa wakas, pinagtaksilan mo ako. Sa mga nakaraang taon, si Gabriela ay lihim na nangongolekta ng ebidensya ng iyong mga kasalanan. Talagang karapat dapat kang maging alaga ko. Napakaingat ng pagkakagawa mo. Wala kang naiwan na kahit isang ebidensya. Mr. Chu, pagkatapos kong makuha ito, agad ko itong dinala sa inyo. Walang kopya? Wala. Talagang wala. Hindi ako maglalakas loob, hindi. Kayo lang ang nakakita. Kaming ilan ay mananahimik. Talagang mag-iingat kami ng lihim. Tanging mga patay lang ang pinaniniwalaan kong makakapag-ingat ng lihim. Ito. Mr. Chu, ito. Huwag kang kabahan. Ikaw, puntahan si Amihan at sabihin. Sabihin mo na naghihintay ako sa labas ng bayan. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang mabibigo. Tama. Sabihin mo sa kanya na ang kanyang anak na si Meow Meow ay kasama ko. Opo.
Bitawan mo ako, masamang tao. Bitawan mo ako, masamang tao. Bitawan mo ako, masamang tao. Meow meow, meow meow. Nanay. Meow meow, nanay. Meow meow. Emilio Reyes. Ang ebidensya mo ay ibinigay ko na sa mga tagapagpatupad ng batas. Narito ang ebidensya na ibinigay mo. Paano mo siya dadalhin sa katarungan? Paano napunta sa inyo ang bagay na ito? Hindi mo inaasahan, di ba? Inagaw ng mga tao namin. Talagang hindi ko inaasahan ang dalawa kong pinakamahusay na alagad ay gusto pala akong ipakulong. Talagang nakakapanghina ng loob. Dalawang walang utang na loob. Wala na kayong ebidensya, di ba? Ngayon na ang katapusan ninyo. Sino bang nagsabing wala na kaming ebidensya? Hindi nyo inaasahan, di ba? Mayroon pa kaming isa. Ikaw? May backup ka pala. Gabriela Sandoval. Ang galing mo na talaga. Paano ko kayo haharapin kung hindi ako mag-iiwan ng paraan? Kung ganon, lalo na kayong hindi makakaalis. Tao. Sinong makakakuha sa kanila? Sisiguraduhin ko ang kanyang buhay, kayamanan at karangalan. Iligtas mo si Meow Meow. Ako na ang bahala dito. Sige. Habulin. Meow meow, meow meow. Guro, marami kang pinatay. Ang tatay ni Meow Meow ay namatay sa iyong kamay. Hindi ka ba talaga pwedeng tumigil? Hindi na ako makakapigil. Ganon ba kahalaga ang pera? Mahalaga ba ito para mawalan ka ng pagkatao? Bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Kapag nasa edad ka na tulad ko, maiintindihan mo na, sa mundong ito, walang mas matatag kaysa sa pera. Hindi pa ba sapat ang perang kinita mo? Sino ba ang aayaw sa maraming pera? Wala nang lunas. Mabuting mag-aaral. Tingnan natin, matagal na tayong hindi nagkita, bumababa ang iyong galing? Sino ang makakakuha sa kanya? Gagawin ko siyang bise tagapamahala. Mga walang kwenta. Guro, hindi ka ba nabigo sa aking kakayahan? Magaling. Magaling. Akala ko 3 bahagi lang ang itinuro ko sa iyo. Pero naunawaan mo ang 5 bahagi. Magaling. Gusto mo ring mamatay? Noong nakaraan, ako ay naging pabaya. Ngayon tiyak na matatalo kita. Master, huwag ka nang paulit-ulit na magkamali. Nag-iilusyon ka ba? Huwag gumalaw, buwisit. Kaya mo pa ba magaling kong estudyante?
Huwag kalimutan ang iyong kung fu ay ako ang nagturo. Amihan, ang yabang mo kanina, di ba? Nanay, pinalaya nila si nanay. Meow meow. Ginoong Chu, patayin siya para wala ng problema. Kailangan ko nang linisin ang aking grupo. Bastos na babae. Hindi mo inaasahan, ha? Ngayon, ikaw naman. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ito ay magtutulong ang magkapatid na babae. Iligtas mo si Meow Meow. Ako na ang humaharang sa kanya. Sige, tara. Takbo, halika. Meow Meow. Meow Meow, maghanap ka ng lugar na pagtataguan. Huwag kang lalabas. Narinig mo ba? Oh. Okay lang. Okay ka lang? Ang lakas niya. Tara. Sa tingin mo kayong dalawa, makakatakas pa ba kayo? Kailangan lang kitang pigilan. Darating na ang mga enforcer. Huwag nang lumaban. Gagawin ko itong malinis. Tiyak na hindi kayo makakaramdam ng sakit. Amihan, wala na akong panahon para makipaglaro sa iyo. Lumapit at mamatay ka. Umalis ka na. Talaga bang handa kang pabayaan si Gabriela na mamatay? Kawalang hiyan. Kawalang hiyaan. Kapag napatay ko kayong dalawa, mananatili akong iginagalang ng lahat ang Grandmaster ng Bundok Asul, ang kontrolado ng Liga ng Sining Pandigma. Hindi mo makakamit ang gusto mo. Tigilan mo na ang pagpapaliban. Kailangan mong mamatay bago siya. Tigil! Amihan, umalis ka na. Ako na. Umalis ka na. Marami akong pagkakamaling nagawa. Ngayon karapat-dapat na akong mamatay. Ate. Umalis ka. Mas mabuting ako lang ang mamatay. Kaysa pareho tayong mamatay. Ate. Hindi kita iiwan. Nakakaantig. Amihan, iyan ang iyong kahinaan. Amihan Sandoval, ito ang kahinaan mo. Huwag kang lumapit. Amihan Sandoval, sa susunod na buhay, magkapatid tayong muli. Ate, yate. Ate. Ate, ate. Ate, ate. Sa buong buhay ko, sa gintong bahay, marami akong ginawang masama. Wala. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Ate, ate. Ako sa buong buhay ko. Marami akong masamang ginawa sa gintong bahay. Wala kang ginawa. Wala. Ngayon, maituturing kong may karangalan ang pagkamatay ko. Sa gintong bahay.
Pagod na pagod ako. Wala ka ate, uuwi na tayo. Uuwi na tayo, sasamahan kita pa uwi mamaya. Ate, Ngayon parang gumanang pakiramdam ko. Parang sa wakas, pwede nang matulog. hindi pwede. Hindi. Huwag kang umiyak. Ate! Huwag kang matulog. Pakiusap, huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Amihan, huwag kang umiyak. Sa hinaharap, kailangan mong maging mabuti. Mabuhay ng maayos. Hindi, hindi. Ate, ate! Kuro, ito na ang huling tawag ko sa iyo. Pumunta ka sa impyerno. Tingnan natin kung gaano ka patatagal. Di ba gusto mo akong patayin? Bakit ka tumatakbo? Kahit ganito na ako, hindi mo pa rin ako matatalo. Wala ka ng laban? Talo ka. Ano ang gusto mo? Ano kaya sa tingin mo ang gusto ko? Amihan Sandoval, hindi mo ako pwedeng patayin? Ako ang guru mo. Marami kang ginawang masasamang bagay. Hindi ka karapat-dapat maging guro ko. Amihan Sandoval. Ikaw ang tinuruan ko mismo. Kung papatayin mo ako, para mo nang pinatay ang iyong guro at pinagtaksilan ang pinagmulan. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Teka. Sumama ka sa akin pa uwi. Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala ng Liga ng Sining Pandigma. Ano sa tingin mo? Wala. Ang mabuti at masama ay may balik. Hindi ito dumarating agad, darating din ang oras. Tama ba? Halika, patayin mo ako. Akala mo hindi ko kaya? Sige. Kung dati, papatayin talaga kita. Ikaw. Hindi mo ako papatayin. Hindi na kailangan akong kumilos. Paparusahan ka ng batas. Ako. Talo ako. Hindi ako talo. Imposible. Hindi. Hindi ako matatalo. Hindi ako matatalo. Doktor, iligtas mo siya. Ate. Kumusta, doktor? May mga sinyalis pa ng buhay. Dali, iligtas!
Wala namang sumusunod, di ba? Wala, relax lang. Sige. Kuya, bakit tayo tumakbo? Hindi ba kayang talunin ni Emilio Reyes yung dalawang magkapatid? Kung kaya man ni Emilio o hindi, kailangan pa rin tayong umalis. Pero nandito lahat ng ari-arian natin. Bobo ka ba? Si Gabriela Sandoval, malamang may hawak siyang ebidensya laban sa atin. Gusto mo bang makulong? Bilis! Kayong dalawa, saan kayo pupunta? Amian, bakit ka nandito? Paano ka tatantanan ni Emilio Reyes? Pumunta siya sa nararapat niyang puntahan. Imposible. Walang makakatalo kay Ginong Reyes. Paano siya natalo sa'yo? Tigilan mo na ang daldal. Sumuko ka na. Takbo. Takbo. Nakadado ang pinto, puta! Takbo. Takbo. Nakalak ang pinto, puta. Ano ba talaga ang gusto mo? Si Emilio Reyes ay naghihintay sa iyo sa kulungan. Ngayon, bumalik ka sa tamang landas. Ginoong Emilio, imposible. Carlos? Ate? Ano na ang pakiramdam mo ngayon? Nasaan sina Emilio Reyes at Carlos de la Cruz? Nahuli na sila at nahatulan. Hindi ko inaasahan na tayo pala ang pumabagsak sa ating guro. Ate, Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Sina Emilio at Carlos, kumusta na sila? Naaresto na sila. Hindi ko inaasahan. Tayo pala ang nagpabagsak kay guro. Sinong mag-aakala? Siguro ay sangkot sa napakaraming bagay. Karapat-dapat lang sa kanya iyon. Paglabas ko ng ospital, sasama ako sa investigasyon para tumestigo laban kay Carlos. Ipapakulong ko sila. Ate, Tita, mabait ka. Iniligtas mo kami nung gabing iyon. kailan yun? Nanay, iniligtas mo ako mula sa abandonadong gusali noong gabing iyon. Nahimatay ka raw, hindi ba? Oo. Ang totoo, si Tita ang nagligtas sa amin. Meow meow. Papanagutin ko sila sa batas. Ate, Tita, mabuting tao ka. Noong gabing iyon, iniligtas mo kami. kailan yun? Nanay, iniligtas mo ako mula sa abandonadong gusali noong gabing iyon. Hindi ka ba nahimatay? Sa totoo lang, si Tita ang nagligtas sa amin. Meow meow. Ate, ikaw pala. Hindi ako pinayagan ni Tita na sabihin sa iyo ito. Ate, kapag nakalabas ka na ng ospital, lipat tayo ng ibang lungsod para manirahan. Sige. Sige. Sige.